So, kamusta mga tol? Ang ganda po ng updates natin ngayon sa ating pambato na si Kai Sotto. Kumpirmado na nga po, first week of December makakapaglaro sa 2 games, no? Etong si Kai Sotto kontra nga po sa kupunan ng Ryoko Golden Kings. Kumpunan po yan ni Macho Wright. Bakit kamo? Ngayon po kasi eto pong sentro na naglaro sa Hiroshima nung mga nakaraang laban ay nagkaroon po ng problema or na-injury po siguro. Kaya naman kinakailangan po ngayon ni Coach Kyle Milling ang presensya at ang tangkad at depensa ng ating pambato na si Kai Sotto. Itong mga nakaraang araw nga lang po, no, naglabas na ng mga updates ang Hiroshima na kasama na nga sa 5v5 na pagpapractice itong si Kai Sotto. Indikasyon lamang po ito na talagang isasama sa first 5 ang ating pambato ni si Kai Sotto. Nakita naman natin nung unang paglalaro nga po ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies ay talagang laging kasama sa first 5 si Kai. Napakaganda rin po ng kanyang mga minuto, which is nagre-range po from 18 minutes to 20 minutes po of playing time, no, sa loob po ng isang laban yan. Ngayon po ay nakita natin mas inaasahan po ni Coach Kyle Milling na magbibigay po ng magandang laban or highlights etong ating pambato ni si Kai Sotto. Bakit ko po nasabi? Sa tagal po ng pagpapahinga ni Kai Sotto ay na-meet na niya or totally magaling na 101% na magaling ang kanyang back injury. Kapag ang isang atleta po kasi nagkaroon ng injury at gumaling, mas lumalakas po yun. At puro pagka-practice po, no, kahit hindi po nakakasama si Kai Sotto, nakikita nyo yung appearance niya sa mga laban ng Hiroshima. Nasa bench nga lang ay tuloy-tuloy pa rin ang pagka-practice si Kai Sotto at nakita naman natin nito mga huling laban ng Hiroshima, kulang sa depensa ang Hiroshima Dragonflies, which is si Kai Sotto lamang ang makakapagbigay nun. Kaya yung mga basher ni Kai Sotto na nagsasabing lampa, well guys, panoorin nyo po yung magiging laban sa first week of December, no? Yung unang laban po ni Kai Sotto, debut game niya ito. So dapat nating abangan. Kasi ano nga ba yung mga dapat nating abangan kay Kai Sotto? Unang-una, yung pag-dribble niya ng bola, no? Ay may pag-dribble niya, minsan kasi nawawala, no? Mas nag-improve na po ngayon. Yung depensa ni Kai Sotto, hindi na po siya basta-basta nababalya at nabibitawan yung bola. Kasi kapag kami nakakalaban si Kai Sotto ng mga big man, doon po kapag nabalya ay tumatalsik daw, nabibitawan yung bola. Well guys, ngayon, no, hindi na po at ibang-iba na talaga. Nagka-focus po si Kai Sotto ngayon sa pagpapa-improve ng kanyang katawan. Ang tangkad ni Kai Sotto, no, kapag lumaki ang kanyang katawan, ay grabe talagang depensa ang kanyang maibibigay. So puro pag-gym siya nitong mga nakaraan, proper diet and exercise, talagang na-meet na ni Kai Sotto yung hinog na at sabihin na natin pwedeng pang NBA. Ngayon po kasi kailangan lamang magpakitang gilas si Kai Sotto sa Hiroshima para muli siyang mapansin ng mga NBA scout, kasi yun naman talagang inihintay ng mga NBA scout yung mapansin itong si ating pambatong si Kai Sotto, magpakitang gilas. Siyempre appearance yun, no, dagdag points yun sa ating pambato. So sa mga sumusuporta sa ating pambatong si Kai Sotto, please don't forget to like and subscribe para ma-update ko kayo sa mga next update at kaganapan sa ating pambato ni si Kai Sotto.